Hey guys! Welcome to my channel. Reaction video na naman to dahil may nakaabang na kabalbalan na mangyayari dito sa Baguio City. So, okay, ayan. Ha? 250 pesos fee to enter the Baguio Central District. Okay. So, sino namang tao na may matabang utak na kaisip niyan? And why Baguio, no? Sabihin nyo, siguro kasi dahil tourist destination yan, ganyan. O hindi kaya yung mga nakaupo dyan, lalong-lalo na yung mayor, is tuta din ng kabal na parang galawang 15-minute city na rin to, no? Parang ganon. Pag wala kang pera, wala kang permission, hindi ka makakalabas o hindi ka makakapasok sa isang district, no? So, anong kabalbalan to? Sabi ko, ano to? Ano nangyayari sa Pilipinas? Paano maiisip ba to ng normal na tao? 'Di ba? And then, the other day, yung ginawa kong video about freedom, may nagsabi, dito sa Pilipinas, malaya pa naman kami. Talaga? Kita nyo nga yan, no? Baguio City. Tapos, di ba si Joy Belmonte ng Quezon City? Talagang nagpupush din ng 15-minute city. Doon sa hindi nakakaalam, yung 15-minute city, patitirahin lang kayo dyan sa isang lugar na lahat ng pangangailangan nyo daw, yung kailangan nyo lang daw, ay 15 minutes away na hindi nyo na kailangan magsumakay. So may mga sipol na nagko-comment, ay maganda yan kasi wala akong kotse, ganyan. Sige. Pero hindi nyo ba alam, nilagay na kayo sa hawla pagka ganon. Kasi pag hindi kayo allowed lumabas, hindi kayo makakalabas. Hindi ka allowed na makabisita sa kamag-anak mo sa Bicol or kamag-anak mo sa Cebu. Kasi dapat hanggang doon ka lang sa 15-minute na area. Ganun yun. Wala kang choice. So, inuunti-unti nila ang Pilipinas. Eto, nako, tumbagi talaga. No? Remember, nung panahon ng bid ko, no? Grabe din to. Kubidyo talaga nakaupo dito, lalo-lalo na yung mayor. No? Kailangan mong mag-RT-PCR bago ka pumasok. Tapos bago ka lumabas ng Baguio, kailangan mo rin mag-test. Magkano yan? 2,500 pesos. RT-PCR, senior and PWD, 2,000 pesos. So, pera-pera. Pera-pera. Kaya nga, doon sa may nagsasabi na, malaya pa naman kayo sa Pilipinas. Talaga? Talaga? Pag ikaw ba ayaw mo niyan, hindi, papayagan ka ba? 'Di ba? Ano ba yung sinabi ni Pidots? Ikukulong kayo pag hindi kayo nagpabetsin. Asan yung kalayaan doon? So, eto ngayon, may bago na namang naisip. Baguio. No? By the way, doon sa hindi pa nakakapunta, no? 2024 na, hindi pa nakakapunta ng Baguio. Siguro yung mga kabataan. Overhype nila yung Baguio kasi syempre, gusto nyo makatikim ng malamig. Pero sobrang dami ng tao dyan, hindi ka na rin mag-i-enjoy. No? And then, ang pinanggagalingan yata nito is, kita nyo may mga palusot pa sila eh. Ito, residents ha? Talaga pati residents. And visitors may soon pay 250 to enter. Dinidiscourage daw nila yung mga tao nakatira doon na magdala ng sariling sasakyan, mag-commute, bibigyan daw ng mga pass, ganon. So, nakasalalay sa pass nyo pala kung makakakilos pa kayo o hindi. So, hindi na kayo malaya pagka dumating yan. Is considering a 250 congestion fee for private cars and visitor vehicles entering Central Business District. The proposal was discussed in public consultation June 5 and aims to reduce traffic congestion. So, ito misleading to guys kasi ang gobyerno ginawa yan or binuo yan para pagsilbihan ng mamamayan. Okay, service. Asan yung serbisyo dyan? Sige, sabihin lang, ang solusyon pala nila to reduce traffic congestion is pagbayarin lahat ng mga taong po. Para bang pinarusahan nyo, kaya kayo nabubuhay dahil sa tourism, and then parurusahan nyo yung nagbibigay sa inyo ng income. Sisingilin nyo pa. So, hindi to usapin na, 250 kaya ko yan, barya lang sa akin yan, malaki kinikita ko. Libo-libo kinikita ko, milyon-milyon. Hindi sa ganun eh. Paano yung kalayaan, yung freedom? Kaya sabi ko yung iba walang concept ng freedom eh. Paano kung ikaw naiwan mo yung wallet mo? So hindi ka na makapasok, kailangan mo pumasok sa city na yan. Okay, pupuntahan mo yung mag-ina mo, naiwan mo yung wallet mo.
Or dumating yung time na nawalan ka ng trabaho, nawalan kayo ng income, lahat ng kita mo palabas, tapos magbabayad ka pa ng 250 para lang makapasok doon sa ano. Ay, paano yung mga ano? Paano naman madidistinguish yung mga nakatira dyan talaga? Tapos paano yung mga nagtitinda? O ano, bibigyan nila ng pass, bibigyan nila ano, di dadagdag na naman diyan ng ano, ng graft and corruption, red tape, palakasan na naman sa barangay captain, 'di ba? Para may pass sila. Ay nako. Kaya it's one thing na hindi umuunlad ang Pilipinas, pero ito parang paurong. Unti-unting kinukuha yung kalayaan nyo, magugulat na lang, ay, hindi na pala tayo demokrasya, komunista na pala tayo kasi hindi tayo pwedeng sumuway, hindi tayo pwedeng pumasok dyan sa city na yan, wala tayong pera. Pag walang pera, anong gagawin nyo? Ha? Huhulihin nyo? Di ba? Anong gagawin ng, ng police o ng barangay? So, sabi ko, hindi ako lawyer, pero parang may mali talaga dito. No? Shout out sa human rights. Kung alam nyo pa ang human rights nyo, anong karapatang pantao nyo? No? To determine, no? Yung freedom of travel, kung saan mo gusto magpunta, pati yun, meron ng halaga na nakatapat o nakaharang. So, sabi ko, ulitin ko, hindi ako lawyer, pero the only way na magagawa nila to, pag ginawa nilang private ang Baguio, no? Which is, paano na gagawin? Public yan. Public, gobyerno nagpagawa niyan. Tax ng tao nagpagawa niyang city na yan. Nag-maintain ng roads niya, ng mga garbage, ng waste, drainage, water system. Gobyerno, di ba? Tapos ngayon, sisingilin. Yung gobyerno, parang umaakto na sila na para silang private na maniningil. Ha? Tapos ang palusot nila is para daw maano yung traffic. Congestion. Ha? Yun ang palusot lang. So, the proponent of the project, Metro Pacific Tollways Corporation, inspired by cities like Singapore and London. Na-mention kayo Singapore, di ba? Magandang city, pero walang kalayaan mga tao dyan. No? Maganda lang siya on paper. Pero hindi mo magagawa kung anong gusto mo, kung anong kailangan mong gawin, na hindi pag sumasalungat sa gobyerno, yari ka. You know? Yan. The fee is expected to promote disciplined driving. Wow! Para madisiplina, kailangan singilin ng tuso. Pag nag-bike ka 250, disiplinado ka na. Talagang mga palusot to ng and then ino-open na naman to for graft and corruption. Exemptions or other costs, senior city. Yan na naman, mamimili. So, ibig sabihin, pagka kasi may exemptions, nagkakaroon ng dyan, may potential for power tripping. No? Kailangan malakas ka kay kapitan, malakas ka doon sa tumitingin, malakas ka sa nagbabantay ng checkpoint. 'Di ba? Kung kakilala ka ni kapitan, sa tingin mo hindi ka niya palalampasin, syempre magkakasama kayo ng loob. And so forth. Persons with disability, uniform forces. Paano syempre, pag hindi ina-apply yung batas or yung ordinansa sa lahat, graft and corruption nakaabang lang. And yung palakasan system. Kasi pwede palang mamili yung naninita 'di ba? What the people are saying online. However, comments on social media suggest that improving the public transport system should be the priority. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, dapat serbisyo ang ibigay nila, hindi parusa. Kung gusto nilang ma-decongest ang ma-improve, dapat improve nila yung traffic system. Hindi nila parusahan ng so pag nagbayad ako ng 250, mawala na yung congestion. Talaga. No? May binanggit pa Singapore, New York, Milan. I've been to New York. No? Ano sinasabi nilang ganyan? Noting that these are first world countries with efficient ng public transport May subway, may train. Paano kasi i-compare nyo yung bayad? Yung iba, lalo na yung mga nakapag-abroad, nagbabayad ng tax, sa mga countries outside the Philippines. Basahin yung mga comments nila, hindi sila nanghihinayang magbayad ng tax kasi nakikita nila kung saan napupunta yung tax. Eto, hindi na nga ma-improve yung traffic, maniningil pa. Grabe. So, grabe na talagang kakapalan. Grabe na kakapalan. Siguro na-miss nila yung panahon ng scamdemic na, meron tayong mga racket na mga PCR test na yan. Ganyan, mga requirement na base naman doon sa naka-invento ng PCR test, wala pong kabuluhan yan.
mahanap, sabi nung nakaimbento, si Mueller, kahit kung mahanap mo yung gusto mong mahanap, pag ginamit mo yung PCR test niya, it doesn't signify that you are sick. No? For research purposes lang yan. Okay? So, basahin natin yung mga comments. Ito, ano to eh. Na-mention ko na dati na in history, never nagtagumpay ang mga oppressors pag hindi nakipag-cooperate sa kanila or hindi kumampi sa kanila yung mga oppress. So, ibig sabihin, yung mga tao na nga ang maghihirap dito, magbabayad, so may mga kumakampi pa. Ayan, residents should be exempted. Talaga. As well as senior residents. Eto, sinagot, visitors lang sana ang may bayad na 250. Kaya sinagot ko siya eh. Tapos, gusto nyo, sisingilin din kayo pag lumuwas kayo na Manila. Ganun ba gusto nyo? Yung maniningil, Dagupan, La Union, Bulacan, Manila. So by the time na dumating ka sa Manila talaga, ubus na pera mo. Di ba? Paano kung gayahin kayo ng ibang town or cities na dadaanan nyo? Sisingilin din kayo dahil sabi nila, ay congestion eh. Ang traffic eh. O dapat magbayad kayo, hindi naman kayo residente. O di yari. Ano na mangyayari sa Pilipinas kung kada town, kada cities na dadaanan mo, naniningil? Di ba? Paano kung wala kang pera? Paano yung mga kababayan natin na walang pera? Yun ang isipin nyo. No? Yan talaga, hindi ako agree hindi ako nag-agree sa mga ganitong palusot. No? Similar with mga public places, tapos maniningil pag mag number 1 ka o number 2. Paano? Like, yung mga simbahan. One time naawa ako kasi nagpunta ako sa Kamay ni Jesus dyan sa Lokban. Tapos isang jeep sila, no? Hindi ko naman sa nilalait, pero mukhang mahihirap yung para gusto lang nila makarating sa simbahan or yung sa lugar, Kamay ni Jesus. And then nung nakita ko yung restroom, may bayad, pag ihi, pag tae, may bayad. So imagine mo, gusto nga makatipid ng mga tao to para lang makarating na simbahan, tapos sisingilin mo naman, dapat serbisyo, bigyan nyo naman ng serbisyo. Diba? Natural na pangangailangan yun. Alam naman, dumumi sila kung saan-saan or mag-ihi sila kung saan-saan. Diba? Similar with Baguio. Diba? Baguio, nabubuhay kayo sa sa turista. Excuse me. Sa tourism. Imbis na magpasalamat kayo, mayroong mga turista, sisingil, parurusahan nyo pa dahil sila yung sinisisi nyo sa congestion. Ba't yung sinisisi sa congestion ang population na talaga ng mundo lumalaki, pero yung Baguio talaga hindi naman yan lumaki, di ba? So, same area, same land area, pero mas marami ang pumupunta. Anong gagawin nyo? Maningil? Pag nagbayad, luluwag na kasi. Nako, hindi yan. Hindi mangyayari yan. Sabi ni Ea Paloyo, moronic, sino bang epal nakaisip niyan? Hindi sila nakatulong, puro pahirap sa tao. Say no to this, do not consent, kasi gagayahin niya na ibang cities. Tama! Pag ginaya, ano na mangyayari sa Pilipinas pag ginaya ng kada city yan? Naniningil ng dadaan dahil hindi para yan yung mga tambay. Alam nyo yun, may mga tambay nung unang panahon, pag dumaan ka sa teritoryo nila, sisingilin ka. Ano yun? Rochelle Castro, puro pagkakaperahan alam ng gobyerno. Inari na talaga, pag-aari, parang feeling nila pag-aari nila yung lugar eh. Hindi naman dahil yan ay sa mamamayan, para sa lahat dapat yan. Ang nagsiservisyo dapat dyan, yung gobyerno. Pero ang pinagsiservisyuhan, mamamayan dapat. Congested na Baguio, kaya nakakatamad na rin puntahan sa sobra. Yes, I agree. Parang ino-overhype ang Baguio. Pag nangyari to, itong 250 na to, kahit 100, dapat i-boycott natin tong Baguio na to. Huwag kayong pupunta dyan kahit anong mangyari. Hintayin natin na sila naman yung mamalimos or maghikayat na, bumalik kayo sa Baguio. Diba? Pag naging ghost town yan, tingnan natin. Ayan nga, BAP News. Baka gusto nyo maging smart city yan, mga mukhang pera, dapat ibalik ang penalty para managot mga corrupt na politicians. Nako. Malamang this is a trial for converting an ordinary city to a smart city. Yan, tinatawag lang nila smart city yun, para magandang pakinggan. Pero, ang ibig sabihin nun, magiging hawla. Invisible na hawla yung city nyo. Hindi kayo basta makakalabas, hindi rin basta may makakapasok.
na hindi pinapayagan ng gobyerno. O yan, sarap talaga. Negosyong gobyerno, wag na kayo magtaka. Magiging ghost town niya sa sobrang obob na may pakanan yan. The government is supposed to serve the people, not to rob them. Mga ganyan pamamalakad dapat wag suportahan. Mamamasyal sa iba pa lang muna para wag nila i-pursue ang implement. Yeah, wag muna kayo mamasyal sa Baguio, please, para maramdaman nila. Pag wala ng taong na mamasyal dyan, siguro magbigay sila ng incentive, baka kayo pa yung bayaran para pumunta dyan. Kaya marami nang pwedeng puntahan, no? Yan, sabi ni Corazon, dito sa Trinidad. Doon na lang kayo sa Trinidad, Benguet. Wag na sa Baguio. Di ba? Ang dami naman eh. Yeah? Just keep Baguio Session as a walkway for people, not for cars. Pwede sahod naman na employee per man ni Mayor para maitulong niya. Ito magandang option to. I think it's better to just completely turn it into a green zone where no vehicles are allowed, Session Road, rather than giving people options to pay. Yeah. Yung pinaka-city, walang sasakyan kahit ano, magano kayo ng mga bikes dyan or whatever na trike, ganun lang. Kahit motor, dapat wala. City of fines, puro penalty, fines and penalty. Diba? This won't help ease traffic. It will only make it worse. It would be better if environmental and garbage fees would be implemented. Yeah, it's not gonna get better pag nagbayad kayo ng 250. Unang-una, hindi natin alam kung saan mapupunta yung 250 na yan. And kung sa inyo, sa tingin nyo, maliit na halaga yung 250. Pag sobrang daming tao, milyon yan, guys. Milyon ang usapan dyan. Kaya alam nila yan. Malaking malaking hatian nila dyan. Malaking partihan nila yan. Okay? Yung na-compete na nila yan sa dami ng tao dyan na bumibisita. Pero eto ang babala ko. Unang-una, wag nyong payagan. Doon sa mga residente na nakatira dyan, wag kayong magpaka-eng-eng na sumama dito or pumayag sa ganitong pamamalakad kasi baka kayo rin yung balikan. Pag wala nang nagpupunta ng Baguio at nabuisit na yung mga tao, paano na negosyo dyan? Diba? Ang dami naman ibang pwedeng puntahan eh. 'Di ba? And kung talagang seryoso yung mga nakaupo diyan sa Baguio, shoutout kay Magalong, no? Na siguro na-miss na yung income ng mga PCR test nila. Kung seryoso kayo, no? Na ma-decongest ang traffic diyan. Una-una, bilangin niyo yung mga pumapasok. Pagka puno na ang Baguio, isara nyo. Yun, basic. Sabi nyo, full capacity na ang Baguio. May counter dun sa main road. Or, gumawa kayo ng malaking parking lot dyan sa bungad ng Baguio para dyan iiwan yung mga sasakyan, secured parking, tapos, magbabayad na lang ng tricycle papasok sa loob or taxi or FX or jeep, whatever. Diba? Ganun na lang gagawin nila. Hindi yung, para bang gusto nyo maningil, pero gusto nyo rin na maraming tao nagpupunta kasi pera pa din. Diba? Hindi pwedeng lahat parang puro pakabig eh. Lahat puro pakabig ang Baguio. No? Parang, yun nga, na-miss nila yung income ng PCR test na wala na siguro dahil hindi na required. Imagine mo, PCR test, pumasok, tapos palabas, kailangan mag-PCR. Ay, Diyos ko po. So, milyon-milyon na naman ang usapan na wala dyan. So, pera-pera guys, no? It's up to you. Pero, yung freedom guys, pag binigay nyo yan, hindi na yan ibabalik ng gobyerno. Pag naisip nyo, teka, hindi na pala, sobra na pala yung binigay namin, pumayag kami. Hindi yan ibabalik ng gobyerno. Alam nyo, ginawa ng mga bayani natin para mabalik yung freedom. Binigay nila yung buhay nila, binigay nila ang lahat. Ang tanong, kayo ba kaya nyong gawin yun? So that's it guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please click like and subscribe para makagawa ko mas maraming video. Thanks for watching. Bye.